Mga kaparokya, may nagsalita na nga po, di umano sa hiwalayan ng Itbulaga host na si Maine Mendoza at Congressman Arjo Atayde. At meron din po tayong nakala patungkol kay Uncabogable Star Vice Ganda. Medyo magugulat kayo mga kaparokya sa dahilan kung bakit matagal nga pong hindi napapanood si Vice Ganda sa 8 Showtime. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto nyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ko sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So mga kaparokya, umpisahan po natin kay Uncabogable Star Vice Ganda. So, more than a week na po natin hindi napapanood ang Uncabogable Star Vice Ganda. And upon checking nga po sa Facebook account nito, ay meron nga po itong nirepost na isang video galing sa 8 Showtime. Pero wala po tayong nakitang update doon kung ano nga po ang nangyayari or nangyari nga po kay Vice Ganda. Ang the good thing ay nag-post na nga po si Vice Ganda sa kanyang social media account, particular sa kanyang Facebook account. So yun nga po, may nakita po tayong update galing nga po kay Magis Biz na meron nga pong 62,000 followers at ito po ay patungkol kay Vice. So ayon dito, Vice Ganda nakafocus ngayon sa pagkakaroon ng anak nila ni Ayon Perez. Kaya madalas wala sa 8 Showtime. Kaya pala madalas na hindi makita si Meme Vice na pumapasok sa 8 Showtime dahil usap-usapan na nakafocus na ito sa pagbuo ng sariling anak. Matagal na kasing gusto ni Meme Vice na magkaroon ng anak, ngunit hindi raw ito natutuloy dahil sa pagiging abala niya sa trabaho sa showbiz. Aminado rin siya na gusto na nilang magka-baby ni Ayon Perez at isa sa mga option na kanilang kinukonsidera ay ang surrogacy. Gayunpaman, sasailalim mo man ito sa mahabang proseso kaya kinakailangan niyang maging handa at nasa maayos at malusog na kondisyon sa loob ng ilang buwan upang maging maayos ang resulta nito. Ayon pa sa kanya, gusto talaga namin at pinaplano na nila ang pagkakaroon ng anak. Dagdag pa niya, mahal niya ang mga bata at nais niyang magmahal at mag-alaga ng sarili nilang anak. Dahil dito, may ilan na naghihinala na ang madalas niyang pagliban sa programa ay dahil sa pag-focus niya sa planong magkaroon ng baby. Well, mga kaparokya, sa aking palagay ay napaka-imposible po magkaroon ng sariling anak si Vice Ganda unless kung mag-adapt nga po sila ni Ayon Perez. Yan po ang pinaka-easiest way para nga po magkaroon ng sariling anak si Vice Ganda at si Ayon Perez. Lahat naman po mga kaparokya ay pangarap ang magkaroon ng sariling anak. Pero sa sitwasyon ni Vice Ganda at ni Ayon Perez ay napaka-imposible po na makagawa nga po sila ng sarili nilang anak na aalagaan sa kanilang pagtanda unless kung mag-a-adapt or mag-aampon nga po sila ng isang sanggol. Wala naman pong masama kung magkaroon nga po sila ng anak sapagkat kaya naman po nilang bumuhay or kaya naman po nilang bumuhay at bumuo ng sariling pamilya. Tanging ang pag-ampon lamang po ang paraan para makabuo nga po sila ng sarili nilang pamilya. Pero ito lang ba talaga ang dahilan kung bakit hindi po napapanood si Uncabogable Vice Ganda sa 8 Showtime? Parang may nabasa po tayo mga kaparokya at hindi po natin in-screenshot to. Kumbaga hindi po natin in-entertain na parang apektado si Vice Ganda sa awayan ng mga Lopezes. Kasi milyon-milyon nga po mga kaparokya yung bayad
kay Vice Ganda sa It's Showtime. Parang hindi na kayang bayaran si Vice Ganda ng pamunuan ng ABS-CBN. Yan po ay usap-usapan lamang po. Pero ano man po ang totoong dahilan ng pagliban ni Vice Ganda sa It's Showtime, ang pinakasigurado lamang po tayo ay miss na nga po siya ng mga viewers ng It's Showtime. Pero yung paggawa at pag-focus sa na magkaroon ng sariling pamilya ay hindi naman po yan imposible kung mag-a-adapt nga po sila ng sanggol. Samantala, may nabasa nga po tayong write-ups coming from Philistar.com. Ito po ay isa sa kilalang mainstream media, mga kaparokya, na meron niya po 3 million followers sa kanilang Facebook page, na kung saan ay meron na nga pong nagsalita patungkol sa di umano'y hiwalayang Maine Mendoza at Congressman Arjo Atayde. Napag-uusapan niya po kasi, mga kaparokya, yung hiwalayan ng dalawang mag-asawa. Sabi sa caption ng Philistar, mga kaparokya, is still going strong. Ayon daw po sa source or reliable source patungkol sa nasabing rumor. A reliable source close to the Atayde family denied that Arjo and Maine Mendoza are now separated. Ako, mga kaparokya, hindi naman po talaga ako naniniwala na hiwalay na nga po si Maine Mendoza at Congressman Arjo Atayde. Kung mapapanood nyo po or kung napapanood nyo po si Maine Mendoza sa Eat Bulaga, ay napaka-blooming. At habang tumatagal, mga kaparokya, ay paganda ng paganda, pa-sexy pa po ng pa-sexy si Maine Mendoza. Kumbaga, mga kaparokya, kung may kumakalat man po na issue with regarding nga po sa kanila, ay hindi po apektado si Maine Mendoza. Kumbaga, napaka-professional at makikita natin na hindi po siya nagpapatangay, hindi nga po siya nagpapadala sa mga negative issues na meron niya po patungkol sa kanilang mag-asawa. Again, whoever she or he is saying that rumors is not true, kahit pa po yan si Sylvia Sanchez, si Rhea Atayde, or mga kamag-anak man po yan ni Arjo Atayde, as long as hindi po sina Maine Mendoza at Arjo Atayde or either of two ang magsasalita hinggil po dito, ay mananatili po itong speculation or rumors. Tanging sina Maine Mendoza lamang po, mga kaparokya, ang makakasagot sa katanungan patungkol nga po dito. Pero again, mga kaparokya, sino man po yung close na nagsabi na hindi totoo na hiwalay na nga po si Maine Mendoza at si Arjo Atayde, ay madali lang naman pong i-deny yan. Kahit sino pwedeng i-deny yung patungkol sa hiwalayan nilang dalawa. Pero para sa akin ay sana hindi po sila hiwalay, sapagkat wala naman po sigurong may gusto na maghiwalay ang dalawang mag-asawa or magkasintahan po yan or mag-asawa. Siyempre, lahat naman po ay hangad na magkaroon niya po ng maayos na samahan ang bawat magkakasintahan, ang bawat pamilya. Kaya naniniwala ako, mga kaparokya, na walang katotohanan yung kumakalat na chismis patungkol kina Maine Mendoza at Congressman Arjo Atayde. Si Congressman Arjo Atayde, mga kaparokya, ay ang congressman po namin dito sa District 1 ng Quezon City. Nga lang, mga kaparokya, ay isa nga po sa na-i-involve patungkol sa flood control anomalies ang congressman namin po dito na si Arjo Atayde. Pero wala pa naman pong katiyakan or wala naman pong patunay na involved nga po si Arjo Atayde sa flood control anomalies. Yan daw po kasi ang isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ng problema ang samahan ni Maine Mendoza at Congressman Arjo Atayde. Pero kung yan yung dahilan, mga kaparokya, napakababaw niyan.
para maghiwalay ang dalawang mag-asawa, ang dalawang magkasintahan. Siyempre, susuportahan. Kumbaga, nandyan si Maine Mendoza to give moral support sa kanyang asawa. Usually, ang hiwalayan lang naman po ng dalawang mag-asawa, kundi nagloko, ay po pwedeng yung pera or pwedeng sinasaktan physical at emotional ang isang tao. Kaya, on my own opinion mga kaparokya, di po tayo naniniwala sa rumors na hiwalay na nga po si Maine Mendoza at Congressman Arjo Ataide. Unless kung si Maine Mendoza or si Arjo Ataide ay magbigay ng statement regarding nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.